Madlang people, pag-usapan natin ang isang bagay na lahat tayo ay mayroon, friends. Alam nyo na, yung mga taong kasama natin sa tawanan, yakan, at kung minsan, pati sa utangan. Charot! Pero seryoso, paano mo nga ba malalaman kung ang isang kaibigan ay close na talaga o nasa getting there stage pa lang? Napaka-importante nito, mga tol, dahil dito natin nasusukat kung hanggang saan ang level ng samahan ninyo. Ang pagkakaibigan ay parang eskwelahan, may nursery, may elementary, at may college level. Hindi lahat ay agad-agad graduate with honors sa puso mo. Ang iba, kailangan mo nang dumaan sa entrance exam at interview bago makapasok sa inner circle mo. At okay lang yon. Ang pagiging close ay hindi lang tungkol sa dami ng selfie ninyo together o sa dalas ng pagla-like nyo sa posts ng isa't isa sa social media. Mas malalim pa dyan, mga vaklang to. Ito yung level ng comfort na kahit hindi ka pa naliligo at amoy pawis ka, kaya mong humarap sa kanya ng walang hiya-hiya. Ito yung pakiramdam na kahit anong sabihin mo, tama man o mali, hindi ka niya agad huhusgahan, parang extension ng pamilya mo, pero yung pinili mo. Kaya mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba, para alam natin kung sino ang sasabihan natin, "Bish, may chika ako." At sino ang sasabihan lang natin ng, "Uy, musta?" Sa kabilang banda, mayroon din tayong mga kaibigan na ka-close pa lang. Ito yung mga bago pa lang sa buhay natin, parang bagong labas na kanta na pinapakinggan mo pa lang kung magugustuhan mo. Sila yung mga nakakasama mo sa trabaho, sa school project, o yung friend ng friend mo na nakilala mo sa isang party. Masaya silang kasama, oo naman, pero mayroon pa ring pattern, mayroon pa ring boundaries. Hindi mo pa basta-basta isisiwalat ang pinakatago mong sikreto sa kanila. Ang samahan ninyo ay nasa under construction phase pa at dahan-dahan ninyong tinitingnan kung matibay ba ang pundasyon para maging isang skyscraper ng friendship. Ang pag-navigate sa iba't ibang level ng pagkakaibigan ay isang skill, mga friendship. Kailangan mong maging observant. Kailangan mong marunong kumilatis. Hindi ito para maging mapili o suplada, kundi para protektahan ang puso mo at para maibigay ang tamang energy sa tamang tao. Hindi lahat ng kaibigan ay kailangan maging super close. May mga kaibigan na andyan lang para pasayahin ang araw mo, at may mga kaibigan na andyan para saluhin ka kapag feeling mo babagsak ka na. Pareho silang mahalaga, pero magkaiba ang role nila sa pelikula ng buhay mo. Kaya, ready na ba kayong alamin kung sino ang bida at sino ang supporting cast? Gina. Unahin natin ang close na kaibigan. Sino ba to? Sila yung mga taong parang human diary mo na may kasamang libreng payo, tawa, at kung minsan, batok. Hindi na uso sa inyo ang hiya. Kaya mong umutot sa harap niya at ang isasagot lang niya ay, "Lakas. Anong kinain mo?" Ito yung samahan na hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang tingin mo pa lang, alam na niya kung masaya ka, malungkot o kung kailangan mo lang ng pera. Char, sila yung mga taong nakakita na ng pinakapangit mong bersyon. Yung bagong gising, yung umiiyak na parang sinapian, yung lasing na kung ano-ano ang sinasabi. Pero andyan pa rin sila, hindi ka iniwan. Ang usapan ninyo ng isang close friend ay walang katapusan at walang limitasyon. Pwede ninyong pag-usapan ang pinaka-random na bagay, tulad ng kung bakit bilog ang takip ng manhole, hanggang sa pinakamalalim na problema mo sa buhay, tulad ng mahal pa ba niya ako? O bakit ang liit ng sahod ko? Walang topic na bawal. Minsan, kahit hindi kayo mag-usap at magkatabi lang kayo habang nanonood ng TV, komportable na kayo. Ito yung tinatawag na comfortable silence, kung saan ang presensya niya lang ay sap na para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi kailangan ng constant validation dahil ang tiwala ay built-in na. Ang tiwala sa isang close friend ay parang unlimited data plan, hindi na ubos. Alam mong kahit anong sikreto ang sabihin mo, mananatili itong sa inyo lang. Siya yung taong ipagtatanggol ka kahit wala ka, yung away sa mga nang-aapi sa'yo kahit hindi mo hinihiling. Ang level ng tiwala ay sobrang lalim na kaya mong ibigay sa kanya ang password ng phone mo, kahit alam mong maraming ebidensya diyan ng mga kalokohan mo. Dahil alam mong hindi niya yun gagamitin laban sa'yo. Ang samahan ninyo ay napatunayan na ng panahon, ng mga pagsubok, at ng sandamakmak na tsismisan. Paano ba nabubuo ang ganitong klaseng closeness? Hindi ito nangyayari overnight, mga sis. Ito ay produkto ng maraming pinagsamahan, mga shared experiences, mga iyakan sa madaling araw, mga tawanan hanggang sumakit ang tiyan, at mga panahong nagdamayan kayo sa hirap. Ito yung pag-invest ng oras at emosyon. Ito yung pagiging vulnerable at pagpapakita ng totoong ikaw,
with all your flaws and imperfections. Kapag nakahanap ka na mamahaling ka pa rin sa kabila ng lahat ng yan, yun na yun. Yun ang ultimate bishi mo. Itago mo na yan at wag nang pakawalan. Parang jowa lang, pero walang halong landi. O baka meron din. Kayo na bahala. Ngayon, dumako naman tayo sa ka-close pa lang na kaibigan. Ito yung friendship na nasa pilot episode pa lang. Exciting, bago at puno ng potential. Sila yung mga nakikilala natin sa mga bagong environment, bagong katrabaho, classmates sa isang elective o kapitbahay na kalilipat lang. Ang samahan ninyo ay nagsisimula sa mga simpleng hi at hello, at unti-unting umusad sa mga safe na tanong tulad ng taga saan ka. Anong course mo? Ito yung stage na pareho pa kayong maingat, parang naglalakad sa manipis na yelo, ayaw makasakit o makagawa ng maling impresyon. Medyo formal pa, medyo may hiya pa. Ang mga usapan ninyo ay kadalasang umiikot lang sa mga general topics. Halimbawa, kung katrabaho mo siya, ang pag-usapan ninyo ay tungkol sa boss ninyo, sa mga deadlines, o sa masarap na kainan malapit sa opisina. Kung classmate mo naman, baka tungkol sa terror na professor o sa nalalapit na exam ang inyong chika. Bihira pa kayong mapunta sa mga personal na bagay tulad ng family problems o love life. Ang usapan ay mas madalas na maikli at to the point. Hindi pa ito yung level na tatawagan mo siya ng 3:00 ng madaling araw para lang sabihing hindi ka makatulog. Baka isipin niyang nababaliw ka na. Sa level na ito, ang tiwala ay kasalukuyan pa lang na itinatayo, brick by brick. Hindi mo basta-basta ipagkakatiwala ang malalaking responsibilidad o malalalim na sikreto. Ang tiwala ay nakasentro pa sa mga maliliit na bagay, tulad ng pag-asa na hindi niya ipagkakalat sa opisina na na-late ka kaninang umaga, o natutulungan ka niya kapag hindi mo maintindihan ang isang leksyon. Ito yung benefit of the doubt stage, kung saan binibigyan mo siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili bilang isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ang bawat positibong interaksyon ay nagdaragdag ng isang brick sa pader ng inyong tiwala. Ang pagsisimula ng ganitong pagkaibigan ay natural at nangangailangan ng effort mula sa magkabilang panig. Kailangan mayroong mutual interest para mas makilala pa ang isa't isa. Nagsisimula ito sa isang imbitasyon, tara magkape tayo, o sa isang simpleng alok, gusto mo, sabay na tayong mag-lunch. Ang mga maliliit na gestures na ito ang nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon. Tandaan, lahat ng close friends na mayroon ka ngayon ay nagsimula rin bilang ka-close pa lang. Lahat sila ay dumaan sa hi-hello stage. Kaya wag maliitin ang mga bagong kakilala. Baka isa sa kanila ang magiging next ultimate bishi mo. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang close friend at sa isang ka-close pa lang ay nasa timbangan ng inyong samahan. Ating ilagay sa isang weighing scale ang mga elemento ng friendship. Sa isang side, ilagay natin ang tagal at lalim ng usapan, at sa kabilang side, ilagay natin ang antas ng tiwala at comfort. Sa isang close friend, balanse ang timbangan na ito at parehong mabigat. Ang usapan ninyo ay pwedeng tumagal ng 8 oras nang hindi nyo namamalayan, at ang topic ay pwedeng magsimula sa presyo ng sibuyas at magtapos sa inyong mga pangarap at takot sa buhay. Walang preno, walang filter. Sa kabilang dako, ang timbangan sa isang ka-close pa lang na kaibigan ay mas magaan at hindi pa balanse. Ang usapan ay maaring tumagal lang ng ilang minuto. Kadalasan ay tuwing magkakasalubong lang kayo sa hallway o sa pantry. Ang mga paksa ay ligtas at pangkalahatan, tulad ng panahon, trapiko, o yung bagong serye sa Netflix. Mayroon pang invisible wall na naghihiwalay sa inyong personal na buhay. Ang antas ng tiwala ay nasa probationary period pa. Nagpapakiramdaman pa kayo. Hindi mo pa isusugal ang iyong emosyonal na seguridad sa isang taong hindi mo pa lubusang kilala at subok. Ang pakikitungo ay isa ring malaking indikasyon. Sa iyong close friend, pwede kang maging barubal, pwede kayong mag-asaran, magbiruan ng medyo bastos, at magtawagan ng mga nakakatawang pangalan. Ito ay dahil mayroon ng pundasyon ng pagmamahal at pag-unawa na kahit anong biro, alam ninyong biro lang. Sa isang ka-close pa lang, ang pakikitungo ay mas pino at magalang. Gagamit ka pa ng po at opo kung mas matanda siya, at iiwasan mo ang mga sensitibong biro na baka ma-offend siya. Nagsusuot ka pa ng best behavior mask mo dahil gusto mong mag-iwan ng magandang impresyon. Ang isa pang pagkaiba ay ang antas ng effort. Sa isang close friend, ang friendship ay nagiging effortless.
Kahit hindi kayo magkita ng isang buwan, pag nagkita kayo ulit parang kahapon lang kayo huling nagkasama. Walang tampuhan dahil lang hindi ka nakapag-reply agad. Sa isang ka-close pa lang, kailangan pa ng conscious effort para mapanatili ang koneksyon. Kailangan mong mag-initiate ng conversation, mag-aya lumabas, at alalahanin ang mga maliliit na detalye tungkol sa kanya para maipakita na interesado ka. Ito ay isang aktibong proseso ng pagbuo, habang ang sa close friend ay isang proseso na ng pag-maintain. Kaya, mga madlang people, ano ang leksyon natin for today? Simple lang. Ang pagkakaibigan ay may iba't ibang level at bawat level ay may sariling ganda at kahalagahan. Huwag nating pilitin na lahat ng kaibigan natin ay maging super-duper mega close friend. Hindi lahat ng tao ay meant na maging diary natin, at okay lang yon. May mga kaibigan na nandiyan para maging fun friends, yung mga kasama mo sa party at gimmick. Mayroon ding work friends, na ginagawang mas bearable ang 8 oras na trabaho. At syempre, mayroon tayong soul friends, yung iilan na nakakaintindi talaga sa kaluluwa natin. Natural lang din na ang landas ng bawat pagkakaibigan ay magkakaiba. May mga pagkakaibigan na mabilis mag-level up, na parang sa loob lang ng ilang linggo ay feeling nyo magkakakilala na kayo habang buhay. Mayroon din naman mga pagkakaibigan na mabagal ang usad, na inaabot ng taon bago ninyo marating comfortable stage. Walang tama o mali dito. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iyong nararamdaman. Huwag magpanggap na komportable ka kung hindi naman talaga. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi minamadali, kusa itong nahihinog sa tamang panahon, tulad ng mangga. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagpapahalaga. Maging ito man ay isang close friend na kasama mo na mula high school, o isang bagong kakilala na nakasabay mo lang sa elevator, bawat koneksyon ay may dalang aral at saya. Pahalagahan mo ang iyong ka-close pa lang na kaibigan sa pamamagitan ng pagiging bukas at palakaibigan. Bigyan sila ng chance. Pahalagahan mo naman ang iyong close friends sa pamamagitan ng patuloy na pagpapakita ng pagmamahal, tiwala at suporta. Huwag silang i-take for granted dahil lang andyan na sila. Ang friendship, parang halaman, kailangang diligan para hindi mamatay. Kaya sa pagtatapos ng araw, ang tanong na paano mo malalaman kung close na kayo, ay masasagot mo sa pamamagitan ng pakikiramdam. Ramdamin mo ang level ng comfort, ang lalim ng tiwala, at ang kalayaan na maging ikaw. At tandaan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang kaibigan, close man o hindi pa, ay ang regalo ng iyong autentikong sarili. Dahil sa huli, lahat tayo ay naghahanap lang ng mga taong tatanggap sa atin, warts and all. Ang saya-saya, di ba? Unkaboggable ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan. Love, love, love.